may gustong umangkon sa bata, papayag ka ba, Ining? Anak ko po yung kalakasan ko eh. Siya po nag-aalis ng pagod. Mga kababayan, sa araw na ito, muli kong hinanap yung aking nadaanan na batang ina na nagtitinda ng kangkong. Dahil talagang kahabag-habag, nakakaawa ang sitwasyon ng bata at ang batang ina na 17 years old. Mga kababayan, samahan niyo po ko. Neng, kumusta ka na? Ayos lang po. Pwedeng tumabi? Ako. Okay. Pwede ka bang makausap? Sige po. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Tuloy pa rin po yung pagtitinda. Kumusta naman na yung anak mo? Ayos lang din po. Alam mo, Ineng, napanood mo ba yung in-upload ko na video natin? Maraming naawa kasi sa'yo. Tapos sabi ng mga viewers natin, balikan daw kita, hanapin daw kita. So ayun mga kababayan, si Angel po, ayan, marami na akong natulungan, puro Angel yata ang pangalan no? Tapos ito si Angel na naman. Mga kababayan, si Angel po ay 17 years old at may anak siya na 11 months. Ayan. At ayun, pinahanap ka nga ng mga viewers dahil may mga gusto silang tanungin. Ana, kasi bata ka pa, hindi pa huli ang lahat. Sana magkaroon ka ng magandang future, lalong-lalo na sa anak mo. No? Buti wala kang pasok na yon? Sa Miyerkules po. Ilang araw ang pasok? Gawing Miyerkules lang po. Isang beses po sa isang linggo. I see. Kasi ALS, no? Hanggang kailan ka matatapos sa pag-aaral mo? Sa July 5 pa po. After nun, Tatrabaho na po. paano yung baby mo kung magtatrabaho ka? Papaalaga ko po muna sa lola niya. Sa lola. Kaya pang alagaan ni lola. Angel, okay lang i-ticket ko to sa'yo? Ako. Para maganda malinis, ha? Okay. Hello, baby. Mic lang yung tinikit ko sa mama mo, ha? Okay. Angel, may tanong ako. May sasabihin ako. So, hindi pwersahan. Kasi nag-worry talaga kami sa iyo. Mayroon kasi kaming bahay. May bahay kaming parang tirahan ng mga kagaya ni. Kung sakasakaling dalhin ka namin doon, papayag ka ba? Medyo po pag-isipan ko po. Kasi doon sa bahay, shelter namin yun eh. May shelter kami. No? Hindi ko lang muna sinasabi ko anong address. Pero malapit lang. Para mas matulungan ka namin, para din sa anak mo. Although hindi ko pa alam kung nasaan talaga yung anong status ng bahay ninyo. Pero pwede rin pag ihatid kita sa bahay nyo para makita namin ang sitwasyon mo. Pwede rin. At pag-isipan mo rin, kung gusto mo, sa shelter namin, may pagkain naman, may kalan, lahat meron, may pagkain kalan. Pero yon ay hindi namin persahan kasi ang dinadala talaga namin doon yung mga homeless, yung mga walang halagang walang-wala. Pero kung ano yung ikagaganda ng buhay mo, lalo na sa baby mo, yun doon tayo, no? Ang hirap po kasi mapalasin ko yung anak ko sa papa niya. Gusto ko lang po na po kami kahit nahirap po yung Gusto mo po yung pamilya niyo. Sa bagay, mahal ka naman ng asawa mo, mahal mo rin siya, di ba? Pero sana maging masipag siya. Hindi po, nagsisipag na po siya magtrabaho. Kasi po iniisip niya po yung anak
Sana ganun. Kasi alam mo, naawa yung mga karamihan dahil sa nalaman namin nung una na sabi mo walang trabaho. Sana maghanap ng trabaho yung asawa mo, no? Nag-extra po siya ngayon ng trabaho po. Ah, very good. O, Para nag-extra. po may makain. Anong trabaho? Ano lang po, labor lang. Huwag mong pinilibot kahit na construction site mo. Basta pinagpagunan. Huwag natin. Ha? Huwag natin maliitin yung mga labor o kahit anong klaseng trabaho. No? Basta malinis at maayos na paraan, walang problema. Matanong ko pala, kumusta yung perang binigay namin sa'yo? Ano ginawa? Ano po, pinayad po namin kung sa nagpaanak po sa ayos po yung birth certificate ng anak ko. Kailangan po kasi yung firma niya po. Perma ng nagpaanak. Opo. So yun ay binayad nyo. Opo. Tapos yung natira po, ipinili ko po ng diaper niya. Very good. Tapos bumili din po ko ng ano po, bigas. So anong sabi ng asawa mo? Nung dumating ka, may pera ka. Ano po, saan ko daw po kinuha yung pera ko? Sabi ko, naman po ako nito. Kasi po nakita niyo po ako nagtitinda po sa kalsada. Okay. Tapos natuwa naman po siya. Kasi po nakabayad na po kami din sa nagpaanak po sa akin. Naayos na po namin yung certificate po ng anak ko. Yung mama mo, hindi kayo nagkakausap ng mama mo, hindi ba dapat magkasama kayo ng mama mo? Hindi talaga po pwede para magabayan ka araw-araw? Po, kasi kami nagtitita eh. Hindi kayo nagkikita. Gaano na kayo katagal hindi nakita ng mama? 2 taon na din. Kahit sa cellphone, hindi kayo nagkakausap. Wala po kasi siyang cellphone. Buti naglalakad-lakad na yung anak mo, no? Basta ingatan mo lang na hindi mauntog-untog, no? Kasi wala na tayong pera, tapos magkauntog, madisgrasya, iwasan natin yun, ha? Lalo na't baby pa. Kalikutan pa lang yung ganyang edad, no? Hindi pa niyan alam kung saan madidisgrasya, wala pang alam niya, no? Sanay ka naman sa ano, pero kapag parang medyo payat ka, Ano po kasi, nagbe-breastfeed po ako pero hindi pa din po sapat. Hindi, kasi doon ka pumapayat kasi breastfeed ka. Tapos, ulam, baka wala, parati. Kaya, mas maganda kasi kung sinabi mong once a week lang pasok mo, dapat dagdagan mo yung tinda mo. No? Napansin ko rin mga kababayan, maraming nag-aabot sa kanila yung mga dumadaan, hindi man bumili, nag-aabot sila. Ano? Kasi naawa sila sa anak mo. No? Opo. Sinasabihan din po ko bakit daw po kasama ko po yung anak ko. Oo. Sabi ko na, hindi ko na po makabantay kasi po yung kapanak ko ng trabaho. Wala pong mapag-iwanan sa kanya. At saka po sa akin din po siya nanay, di kaya hindi po bumatuwa. Alam mo, nung in-upload natin yung video mong una, may nag-message sa akin, okay lang na gustong ipa-rating sa'yo. Okay lang ba? Huwag kang magagalit sa amin, ha. Ito ay tanong lang naman ng mga netizen kung ano ang magiging reaction mo. Okay lang? Okay. May nag-message kasi doon sa upload ko, galing po kay Pioli Mejia. Ha? Sabi ni Ma'am Pioli Mejia, mga kababayan, sakalin may gustong umampun sa bata, papayag ka ba ining? Sabi niya, from USA po ang gustong umampun. Kahit po, ano po, mahirap po yung buhay po namin. Hindi ko po kayang ipaangkos yung anak ko. Kasi po, mahal na mahal ko po siya. Kahit po nahihirapan po kami sa araw-araw, hindi ko po siya kayang iwan at mawala. Kasi po yung anak ko po yung kalakasan ko eh. Siya po nag-aalis ng pagod
Naintindihan kita, anak, no? Huwag kang magalit sa akin. Sige lang. Yung hirap na nararamdaman mo, ilabas mo sa amin, okay lang yun. Iiyak mo lang yung pagod. At pag nailabas natin yun, pag naiyak natin yun. Naintindihan kita, syempre, pag anak nga naman talaga pinag-uusapan. Pagdating sa anak, kaya gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, huwag kang magalit. Ipaparating lang namin yung gusto iparating ng netizen. Ayan mga kababayan, no? Kahit ako na makikinig lang sa sinabi niya, napaluha din ako kasi syempre magulang din ako. Sino ba naman ang magulang na hindi masasaktan pag pinag-uusapan pa lang na mapalayo na yung anak, diba? So ramdam na ramdam ko sa kanya, gaya ng sinabi niya, kahit gaano daw sila kahirap, hindi niya matatanggap na malayo ang kanyang anak. Okay. Kasi po, yung anak ko po yung nabibigay po sa akin ng lakas sa araw-araw. Pag nilalaban po ko, tinitignan ko na po yung anak ko. Anak ko po yung nag-aayos ng pagod ko. Tama ka dyan. Lalo na Angel yung mga yan, no? So, ayun. Gaya ng aking sinabi, huwag kang magalit at hindi rin naman nila ipinipwersa. Hindi nila pinipilit to. Kumbaga, ipinaparating lang, no? Yan po ay katanungan or mensahe ni Bioli Mejia, isa nating tagapanood, mga kababayan. Kaya wag po kayong magalit. Alam ko, magkakaiba tayo ng opinion. Kaya nagpapasintabi kami sa maaga pa lang, no? Kanya-kanya pong opinion gaya ng aking sinabi. Pero narinig nyo mismo ang sagot ni Angel sa atin lahat at naiyak pa nga siya sa sagot niya. Dahil kahit tanong pa lang, syempre, bilang magulang, masakit talaga na mawala. Pag-usapan pa lang na mawala ang anak, napakasakit po yan, mga kababayan, no? So, Angel, pag-isipan mong maigi yung mga ate ako naiyak mga sinasabi namin. Meron kaming shelter, pero parang malabong mangyari. Pero huwag kang mag-alala. Kasi gaya ng sinabi mo na ayaw mo rin masira ang pamilya ninyo, mag-aama, mag-iina. So, sana tuloy-tuloy ang pagsisikap ng asawa mo. Sabihin mo sa asawa mo, wag siyang maghanap ng extra. Kailangan regular. Although talagang sigurong hindi pa maipipix kasi ilang taon ba asawa mo? 17 din. 17 din po. Pero sana dahil pinasok ninyo to, may anak na kayo, iset aside na natin yung edad na 17. Maghanap tayo ng trabaho na kaya ng ating katawan. Pero hindi porket sinabi ko yun, abusuhin nyo na yung katawan nyo. Ingatan nyo pa rin yung katawan. At laging nandito rin ang Team Daddy Frankie. Pero syempre, kailangan magsikap dahil paulit-ulit kong sinasabi, ginawa nyo yan, ginusto nyo yan, panindigan nyo, ipakita nyo, at kayo mismo ang gagawa ng kapalaran ninyo. No? So, ang pinaka-second reason kung bakit ka namin hinanap muli dahil sa Team Rise Above, dahil po kay Tita Hanes na napaiyak nung nakita ang sitwasyon. Kaya agad-agad sila nagpadala sa akin ng pera para sa anak. No? Sana makatulong to galing kay Tita Hanes from Team Rise Above, no? Ito, mayroon silang binigay na 5,000 pesos. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Galing yan kay Tita Hanes from Canada. Kaya mga kababayan, napakalaking bagay po ang pag-share ninyo ng mga videos natin para mapanood ng mga kababayan natin kung ano nangyayari sa mga kababayan din natin na nasa laylayan mga kagaya nila. At sa mga may mabubuting kalooban na panood nila, agad-agad nagpaabot sila ng 5,000 pesos. At alam ko, malaking bagay makatulong para sa anak at sa pag-aaral din ni Angel. Angel, anong masasabi mo sa natanggap mong blessing sa araw na ito? Maraming salamat po sa nagbigay po sa akin ng blessing pati po sa anak ko. Malaking tulong po ito sa amin.
Pabili din po ng pangangailangan ng anak ko, pati po ng mga vitamins niya. Kung ano yung priority para sa iyo, kasi magpapadidik ka, para sa anak mo, yun ang una ninyong gagawin, ha? Total, hapon na, okay lang ba na ihatid ka namin sa bahay mo? Gusto rin namin makita kasi yung kalagayan mo sa bahay. Okay lang. Iisip ko lang po yung kanila. Mga kababayan, ihatid natin siya sa bahay para gusto ko rin makita. No? So maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Hawakan maigi anak mo ba, Mauntog ha? Apo. Oh, sige. Ituro mo lang yung daan kung mali yung pinapasok namin ha. Apo. Okay, good. Bye-bye po. Maraming salamat po kay Daddy Frankie, pati po sa nag-sponsor po na tulungan kami. Maraming salamat po. Thank you din po sa paghatid po ni Daddy Frankie.